Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon pag-usapan natin ang usapin tungkol sa hiwalayan siyempre na mag-asawa, lalo na sila ay mayroong anak. Oras po kasi na naghiwalay na po yung mag-asawa ay mapuputol na po yung nafaka, yung gastusin po ng lalaki sa kanyang misis. Pero paano po yung bata? Ang bata po ay mananatili po ang kanyang nafaka, ang kanyang gastusin sa inyong mister po. So yung mister nyo po ay mauobligahan na gumastos po sa kanyang anak. Hindi po ibig sabihin na hiwalay na kayo ng mister mo ay mapuputol na po ang ugnayan ninyo na yung gastusin. Hindi po. Ang gastusin ay mananatili po sa kamay ng kanyang asawa. Dahil ang babae po, hindi po siya, kung totoo, hindi po siya naobligahan na siya po yung gagastos sa kanyang anak, sa kanyang sarili, kundi ang obligasyon po na ito ay manggagaling po sa kanyang mister. Maraming ganun na kapag naghiwalay na sila, yung lalaki, puputol na yung gastusin sa kanya, pati sa kanyang anak. Hindi po. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Ang bata, ang gastusin, mananatili sa kanyang anak, ay sa kanyang magulang. Ganun din po ang babae. Mananatili ang gastusin na sa kanyang asawa. Kaya nga, kabilang ito sa itatanong. Kabilang ito sa itatanong sa kabilang buhay, sa mga magulang, ang gastusin ng kanilang anak. Kaya nga sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bawat isa sa inyo may responsibilidad na nakalagay sa kanyang balikat. Ang asawa mo, responsibilidad mo, ang anak mo, responsibilidad mo. Pero siyempre maghiwalay na po sila. Maghiwalay na po sila ng kanyang asawa. Ang panustos o ang gastusin ay manatili po sa inyong mister po. Ngayon, kung sakali po na ang inyong mister po, siyempre wala na pong pera yan, wala na pong panggastos yan, siyempre, ano pang magagawa natin kung hindi kayo po ang gagastos. Pero ito ay konting kaalaman lang po, kaugnay po sa usaping ito na yung iba kasi hindi na po binibigyan ng gastos ng kanyang mister kasi walay na sila kasi hindi nag-Muslim yung kanyang asawa. So, ang kanyang gastusin ay sasagutin pa rin po ng kanyang mister kung sila po ay may kakayahan. So, may gantimpala po kayo kung halimbawa, hindi na po kayo hingi sa inyong mister dahil hindi naman po Muslim at hindi naman po ang bibigyan ng panustos. So may gantimpala po kay sister kung aakuhin po ninyo ang gastusin ng inyong anak, kayo po magagastos sa kanyang pag-aaral, sa kanyang paglaki. Hindi na po ito itatanong sa inyo. Kumbaga, malaki pong gantimpala nyo dito. So naway padaliin po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga sisters natin na magkaroon sila ng biyaya sa pagmumuslim nila, lalo na sa may mga anak, na padalin sa kanila ng Allah kanilang kaligayan para magamit nila ang kayamanan na ito para sa kanilang pagmumuslim, sa kanilang anak, at sa kanilang religion. So yan lang po konting kaalaman. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.